Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Nanawagan ang mga senatorial bets na ine-endorso ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na itigil na ang bangayan at negative campaigning. Ayon kay dating Senador Ping Lacson, imbes na magbangayan ay dapat na magtulungan na lamang sa pagpapahupa ng tensyon sa politika. Ayon naman kay dating Senador Manny Pacquiao, dapat itigil ang bangayan ng mga nasa mataas na posisyon dahil lubhang apektado ang mga mamamayang nasa laylayan. Matatanda ang naging kontrobersyal ang naging pahayag ni Marcos na paglilinaw sa kanyang ine-endorso mga kandidato na hindi umano sangkot sa korupsyon, pagpatay sa drug war, gayon din ang pagsuporta sa China. Dahil sa nakaambang pagtataas ng singil sa pamasahe ng LRT1, aasahan din umano ang mass protest na layong tutulan ito. Ang detalye sa ulat na ito. Hindi makatao at makakommuter. Ito ang pahayag ni Akbayan Representative Percy Sandanya ukol sa pagtataas ng pamasahe sa LRT1. Aniya, imbes na ekstensyon ng operating hours ng naturang tren ng gawin, ay dagdag pasakit pa umano sa commuters ang taas singil. Kaya naman asahan umano ang tuloy-tuloy na mga protesta o mass protest bilang pagtutol ng taong bayan dito. Matatanda ang inanunsyo ng Light Rail Manila Corporation na magtatakda ito ng dagdag singil sa LRT1 para umano pagandahin at palawakin ang operasyon nito. Ang dating minimum fare na 15 pesos ay magiging 20 pesos na, habang ang maximum fare na dating 45 pesos ay magiging 55 pesos na. Ayon kay Sardanya, tinatayang 200 hanggang 400 piso ang madaragdag sa buwan ng gastusin ng mga commuter. Kaya naman nitong kamakailan lang ay nagsimula na ang protesta sa ilang mga estasyon ng LRT1. Paliwanag naman ng pamunuan ng LRT, ang taas singil ay pangalawang beses pa lamang sa loob ng 10 taon sa kabila ng pagbubukas ng LRT1 Cavite Extension. Paggigit pa nito, ang pampublikong transportasyon ay kailangan na tuloy-tuloy na pamumuhunan para sa maintenance, upgrades at pagpapalawak nito. Francis Riudique, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Pinag-iingat naman ng Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration ang mga Pilipino sa Papua New Guinea dahil sa pagdami ng mga insidente ng karahasan dito. Ito ay dahil sunod-sunod ang naitalang brutal na pag-atake, partikular ang kamakailang pagpatay sa 2 babae sa magkahiwalay na insidente kung saan ang isa sa mga ito ay dinukot, pinaslang at ginahasan ng higit 20 lalaki sa Port Moresby. Kaya naman inaabisuhan ng mga Pinoy sa Papua New Guinea na huwag nang umalis ng bahay kung hindi kinakailangan, lalo na sa 10 oras ng gabi. Nakatala po sa inyong TV screens ang hotline at email na maaari niyong tawagan sa oras ng pangangailangan. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, mga Pinoy sa Papua New Guinea inalarma sa umiiral na brutal na karahasan at gang rape. OSG kinumpirma ang paglabas-masok ng ICC sa Pilipinas. Crime rate sa bansa bumaba. Senatorial bets ni PBBM nanawagang itigil na ang bangayan sa pangangampanya. Prospect sa Recto hostage taking sumuko matapos ibigay ang kulang na sahod. Ang bandang Shirley inanunsyong disband na. Batas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Habang tumitindi ang paghahanda sa paparating na national and local election, pinalalakas din ng Department of Information and Communications Technology ang mga hakbang upang protektahan ang integridad ng proseso ng halalan. Nagbabala rin ang kagawaran sa talamak na paglipana
ng issue sa cybersecurity na maaaring magdulot ng panganib sa personal at sensitibong impormasyon ng publiko. Nakipag-ugnayan na rin umano sa kanila ang COMELEC upang magabayan ng publiko sa pagtukoy kung alin ang tama o maling impormasyon na kumakalat laban sa mga kandidato. Matapos ang halos 1 oras na negosasyon, sumuko ang isang hostage taker sa May Recto, Maynila, kung saan isa sa mga itinuturong dahilan ay hindi umano pagbibigay ng sapat na sahod ng kanyang amo. Ang kaganapan tunghayan sa ulat ni Princess Castro. Mapayapang sumuko ang isang lalaking suspect na nang-hostage ng 2 babae sa isang ID lace shop sa kahabaan ng Recto Avenue, Corner Rizal Avenue, Manila nitong Martes ng hapon. Ito ay matapos mapagbigyan ng kanyang hiling na maibigay ang 20,000 pisong kulang na sahod na hindi ibinigay ng kaniyang employer. Batay sa inisyal na ulat ng pulisya, ang suspect ay hinahabol ng mga pulis dahil sa kaso ng pananaksak nito kamakailan kung saan pumasok ito sa isang idle shop at hinawakan ng may-ari ng tindahan kasama ng isang 66 anyos na babae. Ayon kay Police Lieutenant Colonel John Giagi, ang suspect ay problemado sa kanyang trabaho kung saan nagtungo ito sa naturang shop para hingin ang kanyang sweldo na hindi binigay ng kaniyang amo. Hindi binigay yung mga sahod, no? Hindi binigay yung sahod niya doon sa pinapasok niyang mga trabaho. At sa dami daw ng pinasok niya ay bakit 700 lang yung ibinigay sa kanya. Makalipas ang halos 1 oras na negosasyon sa hostage taker, ay mapayapa itong sumuko at pinalaya ang mga biktima. Ang 45 anyos na suspect na kinilalang si Jong ay umano'y fixer sa Recto kung saan siya ay armado rin ng 2 patalim noong kasagsagan ng hostage taking. Dinala ang suspect sa Jose R. Reyes Memorial Medical Center bago dinala sa Police Station 3 sa Plaza Miranda. Samantala ay ginit naman ang suspect sa himpilan ng pulisya na wala siyang balak mang hostage at tumakas lamang sa mga pulis. Ang suspect ngayon ay mahaharap sa patong-patong na kasong illegal detention, alarm and scandal at illegal possession of deadly weapon. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Inanunsyo kahapon ng local indie rock band na ang bandang Shirley sa kanilang social media accounts ang kanilang disbandment. Ito'y kasunod ng muling paglitaw ng alegasyon na sexual harassment noong 2017 laban sa isang dating miyembro nito na labis na nakaapekto sa banda. Bagamat itinanggi ito ng akusado, ayon sa ibang miyembro ng banda na sina Deb, Cathy, Paulo at Miggy, mariin nilang kinokondena ang naging aksyon ng dating miyembro. Samantala, labis namang nagpasalamat ang bandang Shirley sa lahat ng sumuporta sa kanilang musika. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, mga Pinoy sa Papua New Guinea inalarma sa umiiral na brutal na karahasan at gang rape. OSG kinumpirma ang paglabas-masok ng ICC sa Pilipinas. Crime rate sa bansa bumaba. Senatorial bets ni PBBM na nawagang itigil na ang bangayan sa pangangampanya. Prospect sa Recto hostage taking sumuko matapos ibigay ang kulang na sahod. Ang bandang Shirley inanunsyong disband na. Batas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Maringi pinagbabawal ng Department of Trade and Industry o DTI ang pagbebenta ng mga vape products malapit sa mga eskwelahan.
Ito ay batay sa ikasyam na seksyon o Sales and Promotion Within School Perimeters ng Saligang Batas 11900 o Vaporized Nicotine and Non-Nicotine Products Regulation Act. Sa ilalim nito, hindi pinahihintulutan ang pagbebenta, pag-advertise o demonstrasyon ng mga produktong vape sa loob ng 100 metro mula sa mga paaralan. Ito ay upang mapanatili ang ligtas na distansya para maprotektahan ang mga menor de edad sa paggamit nito. Samantala, bumaba ang crime rate sa bansa na siyang malugod na ibinahagi ng Philippine National Police o PNP. Alamin ang datos mula kay Daniza Lopez. Ibinahagi ng Philippine National Police o PNP na 26.76% ang ibinaba ng focus crime rate sa bansa. Base sa ulat ng PNP, nasa mahigit 3,000 na lamang ang kaso na naitala nito ngayong taon, kumpara sa higit 4,000 kaso na naitala noong 2024 sa kaparehong buwan ng ikaunang araw ng Enero hanggang ika-14 ng Pebrero. Ang mga kaso ay kinabibilangan ng pagnanakaw, panggagahasa, pagpaslang, pagnanakaw ng kotse at pisikal na pananakit. Ayon kay PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, nagpapakita lamang ito sa epektibong operasyon ng ahensya para sa mas ligtas na komunidad. Anya, bukod sa kooperasyon ng publiko ay malaki rin daw umano ang naging ambag ng teknolohiya sa pagbaba ng mga kaso. Dagdag pa ng hepe, ang paggamit ng makabagong teknolohiya ay alinsunod din sa hangarin ni Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na isulong ang digitalisasyon sa bansa. Daniza Lopez, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Inanunsyo naman ni Cesar Chavez ang kanyang pagbibitiw sa pwesto bilang kalihim ng Presidential Communications Office o PCO. Aniya, February 5 pa umano siya sumulat kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ukol sa kanyang resignation. Samantala, sinabi naman niyang nakatakdang i-appoint para pumalit sa kanyang pwesto ang dating journalist na si Jay Ruiz. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, mga Pinoy sa Papua New Guinea inalarma sa umiiral na brutal na karahasan at gang rape. OSG kinumpirma ang paglabas-masok ng ICC sa Pilipinas. Crime rate sa bansa bumaba. Senatorial bets ni PBBM na nawagang itigil na ang bangayan sa pangangampanya. Prospect sa Recto hostage taking sumuko matapos ibigay ang kulang na sahod. Ang bandang Shirley inanunsyong disband na. Batas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.